Hi guys, welcome back. Once again, advice for today's is mapalad ang may mga malilinis na puso sapagkat makikita nila ang ating Diyos. Ganito po yan eh. Halimbawa, may takot ka sa Diyos, maka-Diyos ka. Parati mo sinusunod na 10 utos. Iniwasan mo o tinatalikuran mo yung mga kasalanan na nagawa mo. Umiwas sa mga tukso. At nananalig na nanampalataya ka sa ating mga Diyos. So, pagkakalooban yun sa'yo. Yung may mga malilinis na puso na gumagawa ng puro kabutihan dito sa ibabaw ng lupa. Kapag malinis kasi ang puso ng isang tao, sinasalamin yan kung ano ginagawa mo dito sa ibabaw ng mundo. Kunyari kung anong ginawa mo dito sa ibabaw ng mundo ng puro kabutihan, babase yan ng ating Diyos anak na si Jesus Christ. Kung ano mga kabutihan ginawa mo dito sa ibabaw ng lupa, tumutulong ka sa may sakit, tumutulong ka sa nangangailangan, sa may maraming problema, sa may mga matitinding problema, lalo na sa pag-iisip na tutulungan natin yung mga yan sa abot na ating nakakayahan natin. So, kapag ang isang tao ay may mabuting puso, malamang takot yung gumawa ng kasalanan at may takot sa Diyos. Once si isang tao kasi may takot sa Diyos at yan yung mga taong malinis ang puso. Puro kabutihan lang palaging iniisip. Pati pag-iisip nila sa kapwa nila ay puro kabutihan, hindi puro kasamaan. Di sila nag-iisip ng ikakasama ng kapwa nila bagkos nag-iisip sila ng ikabubuti ng kapwa-tao nila. Patuloy silang gumagawa ng kabutihan para sa ating mga Diyos kasi sila yung mga taong pinagpala. Ibig sabihin, binigyan sila ng kalinisan ng Diyos at ang tatlong Diyos ang sinasabat, pinupuri nila. Ang ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang tao may malinis na puso, sila talaga yung gumagawa ng kabutihan dito sa bawat ng mundo. Sinusunod nila yung 10 utos, yung 10 commandment, at tumutulong sila sa kapwa nila. Nagmamahal, unconditionally at respeto sa kanilang magulang at tumutulong. Mahabagin din po sila tulad na paghahabag natin sa mga taong nangangailangan ng tulong, nanganalindol, nabaha, na may mga malulubang sakit, ganyan. Tumutulong sila unconditionally. Kasi itong malilinis na puso talagang gumagawa sila ng mga kabutihan para makatulong sa kapwa-tao nila. Kaya ang kapalit po nun, makikita nila ang ating Diyos sa kalangitan. Ipagpatuloy lang po natin ang pagiging mabuting tao natin. Huwag na po tayo magmura, manlubak, manira, manakit sa kapwa-tao natin, magnakaw, pumatay. Baguhin na po natin yung mga maling gawa natin at talikuran habang maaga pa. Habang may pagkakataon po kayong magbago po para po maligtas yung kaluluwa nyo. Baka sa huli, wala na, hindi na maliligtas yung kaluluwa nyo. Bago-bago na po tayo. Iwasan na po natin pagsusugal, pag-aadik, pagnanakaw, pagpatay, pagsaksi ng mga kasinungalingan, pagpapato ng kasinungalingan. Masama po yan eh. Iwasan na po natin, talikuran na po yan lahat. Manalig manampalataya lang po tayo sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. At tsak na tsak, pabaguhin niya yung pagkatao at higit sa lahat. Ipasok mo sa yung pagkatao, sa puso at isipan mo ang ating Diyos Anak na si Jesus Christ. Babaguhin ka niya. Hindi mo nararamdaman ngayon, pero pag nagbago ka at nagsisi sa mga kasalanan mo at papasukin ang ating Diyos Anak na si Jesus Christ, babaguhin niya unti-unti ang mga mali mong gawa. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.